Magandang araw. Ngayon ay ating tatalakayin ang Module 3 ng Psychological First Aid, Identifying and Addressing Needs. Mga paalaala, ihanda ang papel at panulat, makilahok sa mga gawain, irespeto ang bawat isa at igalang ang kanya-kanyang pananaw. Objectives o layunin. Identify one's current needs and those of one's family. Matukoy ang pangangailangan ng bawat isa at pamilya. Become aware of various institutions, departments, and centers present within the school environment or the immediate community. Malaman ang mga tamang institusyon o departamento na malapit o matatagpuan sa inyong lugar. Take note of the important numbers and information regarding who to approach for their needs. Ilista o tandaan ang mga numerong kailangang tawagan sakaling may kailangan. Para sa unang gawain o activity, saan ka pupunta? Kopyahin at sagutan ang table na nahahati sa 3 hanay. Sa unang hanay ay nakalagay ang mga organisasyon. Sa ikalawang hanay ay ilalagay ninyo ang contact number at address ng bawat organisasyon na malapit sa inyong lugar. At sa ikatlong hanay ay ilagay kung sino ang contact person o taong maaring tawagan. Narito ang mga karaniwang pangangailangan ng mga taong dumaranas ng kalamidad o pandemya. Food and water. Magkaroon ng supply ng tubig sa mga tahanan. May sapat na supply ng tubig sa iba't ibang pangangailangan. Pagkain na sasapat sa ilang araw. Family goods. Mga halimbawa, blankets, clothes, beddings, flashlight, storage boxes, underwear, dignity kits, disinfectant, and alcohol. Fuel. Ito ay para sa mga sasakyan, pwedeng pangluto, lampara o pangilaw. Shelter. Pansamantalang matutuluyan at mga gamit upang makapagkumpuni ng tahanan. Relief goods. Makatanggap ng ayuda galing sa barangay, munisipyo at DSWD or Department of Social Welfare and Development. Selling products and goods. Kayo ba o ang iyong pamilya ay nagtitinda ng mga kalakal, pagkain at iba pa? Kailangan kumuha ng permit to travel sa pagbebenta ng mga pangunahing pangangailangan. Pumunta ka sa barangay at humingi ng permit. Transportation within your area. Kung kailangan mong bumiyahe at mamili ng iyong pangangailangan na malapit sa inyong lugar, pumunta sa barangay at humingi ng quarantine pass. Transportation outside your city or municipality. Kung may kailangan kang puntahan at hindi na ito sakop ng inyong lungsod or munisipalidad, pumunta sa barangay at humingi ng travel pass. Siguraduhin wala kang virus at palaging magsuot ng face mask at face shield. Cash assistance or Social Amelioration Program o SAP. Ang DSWD ay magbibigay ng halaga sa mga mahihirap na pamilya at talagang nangangailangan. Kontakin mo lang ang inyong DSWD office. Cash assistance to OFW. Ang mga OFW or Overseas Filipino Workers at maging iba pa na kung saan ay nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 ay pwedeng mag-avail ng government cash aid ng DOLE. Ngayon ay inyong tingnan at kopyahin ang needs form. Sa unang hanay, ilista ang pangalan ng miyembro ng inyong pamilya. Sa pangalawang hanay naman ay isulat mo ang mga pangangailangang kailangan na agad ng atensyon. At sa pangatlong hanay ay isulat kung saan kayo maaaring lumapit para sa inyong mga pangangailangan.
Tapos ka na bang sulatan ang needs sa form? Salamat sa iyo dahil natukoy mo ang mga tao o grupo na pwedeng lapitan sa oras na kayo ay nangailangan ng tulong. Hindi ito madaling gawin, samantalang ikaw ay nagawa mo. Binabati kita sa bagay na ito. Kumuhang muli ng malinis na papel at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Bakit mahalaga na malaman mo ang mga pwedeng puntahan o lapitan sa ating mga pangangailangan? Ganon din ng ating pamilya. Mag-isip ka ng balita kung saan ang mga linkages kagaya ng iba't ibang departamento o ahensya ng gobyerno ay palaging nandiyan, kahit di naman lahat nagagampanan ng kanilang mga responsibilidad ng maayos. Sa iyong palagay, bakit sila nahihirapang tumulong? May naalala ka ba na magandang nagawa o naitulong sa iyo ng ibang grupo o ahensyang ito? Natapos ka na sa Module 3. Ngayon ay handa ka na para sa Module 4. Sources of Strength. Objectives o layunin. Identify personal, social, and emotional sources of strength during and in the aftermath of disaster or disaster situation. Matukoy ang personal, social, at emotional na pinaguhugutan ng lakas habang at pagkatapos ng kalamidad o pandemya. Identify your internal and external sources of strength. Matukoy ang iyong panloob at panlabas na pinagkukunan ng lakas. Para sa unang gawain, tingnan ng mabuti ang larawan. Ano sa palagay mo bakit lumilipad o tumataas ang saranggola? Hindi ba't kailangan ito ng hangin upang lumipad ng mataas? Ano naman ang kailangan upang maging matibay at hindi masira habang lumilipad pataas? Kailangan ito ng matibay na materyales at matibay ang pagkakagawa ng bawat bahagi ng saranggola. Tulad ng saranggola, ikaw din ay may kakayahang lumipad. May mga kalakasan na pwedeng sa iyo mismo o panloob o sa tulong ng iba o panlabas. Ngayon ay iyong iguhit ang saranggola sa iyong papel. Sa loob ng hugis ng saranggola ay isulat mo ang pinaguhugutan ng iyong kalakasan. Ano ang mga dahilan at ikaw ay nananatiling matatag samantalang dumaranas ka ng pandemya? Ang ilang halimbawa nito ay ang pagiging matatag, buo ang loob, masayahin at may tiwala sa sarili. Sa labas na bahagi naman ng saranggola ay tukuyin at isulat mo kung sino ang mga nagsisilbing hangin o lakas upang ikaw din ay makalipad. Sino-sino ang mga nagbibigay sa iyo ng suporta upang manatili kang lumilipad at magpatuloy. Matapos mong matukoy ang iyong panloob at panlabas na kalakasan, kulayan mo ang iyong saranggola. At sa baba nito ay magsulat ka ng maikling paliwanag ng pinaguhugutan mo ng kalakasan. Kung natapos mo ng iguhit, sulatan at kulayan ng iyong saranggola, sagutin mo ang mga katanungang ito. What have you realized about yourself after completing the kite activity? Ano ang iyong natutunan at napatunayan sa iyong sarili matapos mong iguhit at sulatan ang saranggola? How are you similar to the kite? What are your strengths as a person? Paano mo maihahalin tulad ang iyong sarili sa isang saranggola? Ano-ano ang iyong mga kalakasan bilang tao? Kung tapos mo nang sagutan ang mga tanong, dadako na tayo sa susunod na gawain. Sa susunod na makadama ka ng panghihina, isipin mo ang iyong saranggola upang ipaalala sa iyong sarili na ikaw ay may mga pinaguhugutan ng lakas. Ngayon ay sumulat ka ng isang saknong ng tula na may 4 na linya o taludtod. Ito ay patungkol sa pinagmumulan ng iyong mga kalakasan. Ito ang halimbawa ng gagawin mong tula. Ang saranggola at ako.
Ang saranggola ko at ako ay parehong-pareho. Ako ay matatag, siya rin ay matatag. Ako ay di babagsak, siya rin ay di babagsak. Tangayin man ng hangin, hinding-hindi matitinag. Kung nakagawa ka na ng magandang tula, binabati kita. At bilang pagtatapos ng Module 4, humarap ka sa salamin. Iyong basahin ng malakas ang ginawa mong tula tungkol sa pinaguhugutan mo ng iyong mga kalakasan. Iyon na ngang natapos ang 4 na module. Naway maging gabay mo ang mga ito upang manatili kang kalmado at matatag ngayon at sa mga darating pang panahon. Sana'y magamit mo ang iyong mga natutunan tuwing may pandemya, kalamidad at kung nakararanas ka ng mga nakababahalang sitwasyon. Naway pagpalain tayo ng poong may kapal.